Breaking news! Pilipinas! Isa na namang sakuna ang naitala kahapon ng gabi sa Cebu. Makalipas ang bagyo, isang 6.9 magnitude earthquake ang nagpayanig sa Cebu at karatig lugar. Ulat sa Lindol, Setyembre 30, 2025. Noong gabi ng Martes, Setyembre 30, 2025, bantong 9:59 PM, isang lindol na may magnitude 6.9 ang tumama malapit sa baybayin ng Bogo City, lalawigan ng Cebu, sa rehiyon ng Central Visayas ng Pilipinas. Dahil sa mababaw nitong focus at malawak na epekto, naramdaman ng sakuna na ito ng malakas, hindi lamang sa Cebu, kundi pati na rin sa kalapit na mga rehiyon tulad ng Leyte, Samar at Negros Oriental, na nagdulot ng matinding pagkataranta sa daan-daang libong tao at labis na nagambala sa mga makasaysayang estruktura at pang-araw-araw na buhay. Ayon sa datos mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, ang sentro ng lindol ay tinukoy na humigit kumulang 27 kilometro hilaga-hilagang silangan ng Bogo City na matatagpuan sa Hilagang Cebu. Naitala sa lalim na 10 kilometro lamang, nagdulot ng mas mapanirang epekto ang pagyanig na ito sa rehiyon dahil tulad ng karaniwan sa mga mababaw na lindol, nangyari ito nang napakalapit sa ibabaw ng lupa. Ipinahihiwatig ng mga paunang ulat na ang lindol ay naramdaman ng partikular na malakas sa Cebu City at mga bahagi ng Leyte na nagpayanig sa mga gusali sa maraming lokasyon at nagpabagsak sa mga hindi nakakabit na bagay. Makasaysayan at relihiyosong mga gusali. Naapektuhan din ng malakas na pagyanig na ito ang mga makasaysayan at relihiyosong gusali sa Hilagang Cebu. Sa partikular, ang daan-daang taong gulang na Santa Rosa de Lima Cathedral sa bayan ng Don Bantayan ay bahagyang gumuho matapos ang lindol. Nagbahagi ang mga miyembro ng komunidad ng mga mensahe sa social media na nag-aanunsyo ng lawak ng binsala at nagpapahayag ng kanilang pag-aalala para sa rehiyon. Kasabay nito, mabilis na kumalat sa social media ang mga larawan ng parokya de San Pedro Apostol Church sa Bantayan Island na umuuga ng marahas habang nagaganap ang lindol na nagpapakita na nasa seryosong panganib ang relihiyosong pamana ng rehiyon. Pagsuspende ng klase. Kasunod ng lindol, hindi lamang ang mga relihiyosong gusali kundi pati na rin ang mga aktibidad sa edukasyon at pang-araw-araw na buhay ay tumigil. Inanunsyo na ang klase sa lahat ng antas sa Lapu-Lapu City at Talisay City, dalawang mahalagang sentro sa Cebu, ay suspendido sa Miyerkules, Oktubre 1. Katulad nito, inanunsyo ng Mandawi City kasama ang mga munisipalidad ng Minglanilan at Konsolasyon na sinuspende nila ang pasok dahil sa lindol. Ang desisyong na ito ay ipinahayag sa publiko bilang isang kinakailangang hakbang sa kalagtasan ng mga mag-aaral at guro. Pagkataranta sa Visayas. Sa panahon at pagkatapos ng lindol, nagkaroon ng matinding pagkataranta sa buong Visayas. Sa mga minutong nagsimula ang pagyanig, ang mga residente ng rehiyon ay tumakas sa kanilang mga tahanan dala ng takot. Ang mga puluton at kaguluhang nilikha ng mga taong nagdagsaan sa mga kalsada, lalo na sa mga siksik na populasyon na lugar ng Cebu, ay nagpakita ng lawak ng takot. Ang mga eksenang ito ay malawakang ibinahagi sa social media at umalingawang sa buong mundo. Naitalang instrumental intensity. Ayon sa mga pagtataas, naitalang instrumental intensity 6 sa Cebu City at sa rehiyon ng Villaba ng Leyte. Ang level na ito ay nagpapahiwatig ng pagyanig na sapat ang lakas upang makitang napansin-pansin ang pag-uga ng mga gusali at pagkabagsak ng mga hindi nakakabit na bagay. Nag-ulat ang mga residente sa San Fernando, Cebu na naramdaman nila ang lindol sa Intensity 3, habang Intensity 2 naman ang naitala sa Laoang Northern Samar. Ang iba't ibang level ng intensity na ito ay malinaw na nagpakita ng lindol ay kumalat sa isang malawak na area at ang kanyang mga epekto ay hindi limitado sa sentro. Babala sa aftershocks. Ibinahagi rin ng German Research Center for Geosciences ang kanilang datos na nagkukumpirma na ang 6.9 magnitude na pagyanig ay naitala ilang minuto lang ang nakalipas. Kasunod ng lindol, nagbahara ang mga otoridad sa rehiyon sa mga mamamayan tungkol sa aftershocks. Inanunsyo ng PHIVOLCS na maaaring maganap ang mga aftershocks sa mga darating na araw at dapat maging maingat ang publiko.